So again, welcome to our church. My name is Pastor Andrew. Sa mga first time po, I'm one of the pastors here, actually. But yung ating senior pastor, Bishop Ray, is on a mission trip. Nasa Isabela po siya, and he'll be coming back, I think, on May. No? At siya po'y pabalik dito. And ganun po ang kanyang, ang kanyang status. Talagang he's pastoring there. He's pastoring 2 churches in Isabela. So I hope na yung mga bago nating nakasama ngayon, ma-meet nyo rin po si Bishop Ray. And also, we have a lot of ministries, D groups. We encourage everyone to join. No? Napakahalaga po yun. And later on, we will know why. Amen? Okay. So, today we're going to talk about a very special message. No? And I've entitled this message, Family Mission. Everybody say family mission. You know, God wants you to involve your family. Especially in your Christian life. Napakahalaga po na ang ating pamilya ay bahagi ng ating buhay Kristiyano. They should be part of your spiritual growth. They should be part of your prayers. Kung hindi mo man sila kasama sa ministry, dapat man lang nakakasama mo sila sa bahay. Of course, at least that you would have a time to be with them. Why? At kung ikaw leader, ikaw ay pastor, or hindi ka man pastor, I want to tell you, if you're a parent, kung ikaw ay magulang, you have a ministry, you have a mission to your family. And the most important disciple that you will ever have is a family member. Ang pinakamahalagang madi-disciple mo, kung ikaw ay magulang, yung anak mo, yung asawa mo. Your children is your first discipleship group, according to Pastor Peter Tanchi. Okay? Hindi mo pwede ipasa yan. Kung ikaw ay magulang, hindi mo pwede isipin na, magtuturo na lang ng magandang asal sa mga anak ko yung school. Andiyan naman yung school, andiyan naman yung mga teachers. Ipapasok ko na lang siya ng kids ministry pag Sunday. No? At tuturuan siya doon ng mga Bible verses, ng mga Bible stories. No? And iniisip natin, i-enroll ko na lang siya sa isang Christian school. Or meron na lang ako sigurong magyayaya sa kanya. Or meron siyang tutor. O siguro yung pastor na lang bahala, pa-attending ko na lang siya ng simbahan, sali na lang siya ng youth ministry. Kapatid, kung ikaw po ay magulang, hindi mo pwedeng ipasa yan. Hindi pwedeng ang church ang magbibigay ng primary guidance o kahit ang mga teachers sa children ministry. Why? Because based on research, the greatest influence in the lives of the children are parents. You affect your children whether you like it or not. Okay? Ikaw ang pinakamatinding impluwensya sa buhay ng mga anak mo. Hindi napapansin yon? Yung mga anak dyan, di ba? Kabisado niyo yung mga linya ni mami, di ba? Tanghali na, hindi ka pa pumapangon. Kabisado ko na yan, di ba? Yung mga pangaral ng nanay nyo, yung pangaral ng magulang nyo, kung ano yung naituro sa inyo ng bata pa kayo, di ba? Natatandaan niyo kasi turo ng magulang ko sa akin eh. Huwag daw magsasayang ng kanin. Bawal daw may tirang pagkain. Dapat daw maging magalang, magpo at opo. Maganda po yun. So whether you like it or not, you are the biggest influence in your family. You, as a parent. At yung mga magiging magulang pa lang po dito, yung mga newlyweds, yung mga young couples, yung mga nagpaplano pa lang magkaroon ng anak, magpapamilya pa lang, one day, at mga young people, soon you will have your own family and you will be an influence to your children. At ngayon po, nabubuhay po tayo sa isang society kung saan palala po ng palala ang rebellion sa salita ng Diyos. At sa tindi po ng pagre-rebelde ng mga tao sa Diyos, anong ginawa nila? They want to deny the existence of God. Ayaw na nilang maniwala sa Diyos. They want to believe na merong Big Bang Theory na ang tao galing daw sa unggoy, hindi siya nilikha ng Diyos. Payag ka nun, galing ka sa unggoy. Tinungayin katabi mo, medyo okay. Hindi pa payag yan. Medyo may wig, no? Pero hindi yan galing sa unggoy. Hindi, joke lang.
Now, we live in a world where people are rebellious against God. Ayaw nilang maniwala sa Diyos. Why? Because they want to make themselves the God of their life. Yun lang naman yun eh. Yung mga taong ayaw magpasakop sa Diyos, ayaw sumunod sa Diyos, ang gusto kasi nila mangyari, sila yung maging Diyos ng buhay nila. So they created different forms of idols, different forms of gods. So maraming false gods, maraming idolatry, maraming idols. We also have different false religions. At kapag hindi po naging intentional, hindi naging strong ang ating mga tahanan, ang ating pamilya, huwag kayong magulat kapag 20 years from now, yung baby mo, nagbinata, nagkaroon ng sariling isip yan, huwag kayong magtaka kung magre-rebelde yan kung hindi mo sila naturuan ng salita ng Diyos. Because we need to influence our family. We have a mission to our family. Bakit? Remember, si Satan po may mission din siya na sirain, wasakin at pabagsakin ang pamilya na dinesign ng Diyos. So paano niya ito ginagawa? Paano niya sinisira ang mga pamilya? He leads the family away from God. If you notice, kapag ang isang pamilya malayo sa Diyos, hindi ba magulo? Hindi po ba punong-puno ng problema? Because a family without God will eventually be destroyed. A family that does not obey God will be destroyed. Kaya ang dami pong dysfunctional families, maraming mga broken families, maraming adultery in marriage, maraming gulo, away, we have war in the family, we have greed within the family, agawan ng mana, agawan ng lupa, no, pinag-aagawan yung mamanahin sa magulang, nagpapatayan, nag-hire pa ng mga gunman para ipapatay yung kapatid, yung kamag-anak, patayan para sa pera, inggitan, jealousy, envy. We have pride in the family. Why? Because Satan deceived people that you don't need God. Hindi mo kailangan ng Diyos. Basta magpamilya ka lang, importante may pantustos ka ng pag-aaral, may trabaho kang maganda, basta may pera ka, maganda na yan, ayos na yan. Pero guarantee po ba na meron kang pera, marami kang pera, sasaya ang pamilya mo, magiging maayos? Hindi po. Amen? I'm not saying na kapag nasa Panginoon ang buong pamilya, hindi na kayo magkaka-problems, na hindi na kayo magkakaroon ng gulo. Ang kaibahan lang po kapag ang pamilya nasa Diyos, you have hope, you have security, and you have peace in your heart kasi lahat kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. At kahit may dumating na conflicts, mas makapangyarihan ng Diyos na ating pag-asa. But what if the family is without God? It's going to be destroyed. It will fall. There will be broken relationships. Magkakaroon ng broken marriages. Maghihiwalay. Kita mo, dinaya ng dyablo ang mga tao na hindi mo kailangan ngayon ng isang lalaki at isang babae para makabuo ka ng pamilya. Pwede ka magkaroon ng magulang na 2 babae. Kasi pinapayagan na ang same-sex marriage. So you can have same-sex parents. So sino yung tatawagin mong daddy? Wala, pareho mong ami yun. Pareho mong daddy yun. Di ba? Satan has also attacked sexuality of people para i-destroy ang disenyo ng Diyos sa pamilya. Kasi ngayon, pwede ka na mamili kung ano ang sexuality mo, ano ang gender mo. And you no longer need marriage. Ito pa ang isang matinding deception na hindi mo na kailangan magpakasal. You no longer need God's blessing. Basta magsama kayo, tapos nagkakasundo kayo, at may pera kayo, masaya kayo, okay, go. Kahit di na kayo magpakasal, magsama kayo, gawin niyo yung ginagawa ng mag-asawa. No. You cannot tolerate fornication. You cannot tolerate immorality. You cannot tolerate adultery and expect to have godly children. Bakit? Yung ating pong buhay bilang mga magulang, it will influence the life of our children. At kung makikinig po tayo sa voices ng ating culture, sa impluensya ng ating kultura, ng ating society, ng ating panahon,
sa influence ng social media. And kapag hindi po natin in-engage ang ating family as part of God's mission field, then our whole family is in danger. Now, brothers and sisters, we need to be intentional. Hindi po ito automatic. Hindi po automatic nagiging makadiyos ang mga anak. Hindi po automatic nagiging Christ-centered ang family. Meron po ditong action na kailangan natin gawin. Amen? Kasi kapag hindi po tayo lumapit sa Diyos, baka tuluyan na po tayong malayo at tuluyan na rin bumagsak ang ating pamilya na nilikha ng Diyos. So probably if you're a single person, isip mo, wala pa naman ako pamilya, this is not a message for me. No. You're a son and daughter, marahil ikaw lang ang Christian sa family ninyo, and your parents are not saved, your siblings, yung mga kapatid mo, hindi pa sila born again. It is also a message for you that you need to pray for them and you need to live out the gospel at home. Na hindi po sapat na sasabihin natin Christian tayo. They must see our life in Christ. Bilang mga anak, yung pagsunod mo, yung attitude mo, yung pagsagot mo sa kanila, and you expect them na masama mo sila sa Panginoon, na maniwala sila sa gospel. How do you expect them to believe the gospel na ipinapangaral mo if you don't live it in your life? So, you have brothers and sisters in the family, huwag mo silang sukuan. You have a responsibility to them, and God calls you today to fight for your family. Sabi mo sa katabi mo, ipaglaban mo pamilya mo. Huwag mo i-give up. Now, brothers and sisters, plano po ng Diyos na i-restore ang bawat pamilya. So, kung paano niya ito nilikha. God is the creator of family. And we want our families to be restored. We want our families to know God. Gusto po ba natin na ang ating pamilya ay madala natin sa Panginoon? Gusto po ba natin ating mga anak ay makakilala sa Diyos? Hindi sila maligaw ng landas, hindi sila malulong sa mga bisyo, hindi sila maimpluwensyahan ng makamundong bagay, ng sistema, ng prinsipyo ng mundo na ito na sumisira ng buhay nila. Do we want our children, do we want our families to know God? If you want your families to know God, I believe tutulungan po tayo ng Diyos. At may magandang plano siya para sa pamilya natin. Sino po naniniwala may magandang plano ang Diyos sa family niya? And let me ask you again, sino dito ang handang magpagamit sa Diyos para sa pamilya niya? Now, you may be a parent, a single person, but this message is for you. So, how can we establish a godly family? What do we need to do? What do we need to establish godly families? Yan po ang tema na pag-aaralan natin ngayon. Ano po bang kailangan natin? If we want our families to be godly, what are the principles? Now, I have here important principles from God's Word kung paano ba natin i-establish ang isang godly family. Everybody say godly family. Let's turn our Bibles in Deuteronomy chapter 6, beginning with verse 1. So we're going to study the whole chapter, pero i-run through lang po natin yan. Okay? Deuteronomy chapter 6, we have here 25 verses. Let's read verse 1 to 3. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. These are the commands, decrees. Sa malakas, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. These are the commands, decrees, and laws the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. Verse 2, go. So that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Verse 3, hear, O Israel, and be careful to obey, so that it may go well with you, and that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your fathers, promised you. May the Lord bless us in reading His Word. So ito po mga commands na ito,
Remember, when Moses came down from Mount Sinai, okay, dala-dala niya po yung law of God, yung Ten Commandments, yung stone tablets, no? At ginather niya po ang Israel. Okay, tinipon niya po ang Israel. And it was a family gathering. Remember, ang Israel ay galing sa lahi po nino? Ni Jacob. Jacob's name was changed to Israel. At yung kanyang lahi, no, ay tinawag na Israelites. The nation, naging bansa po sila. So, ginather ni Moses ang buong pamilya ng Israel. All the families, at nung time na yun, sila po ay nasa disyerto at papunta na po sila sa promised land. Everybody say promised land. Ito po yung pangako ng Diyos sa kanila. Nadadalhin sila ng Diyos sa isang lupain kung saan sila po ay magkakaroon ng kasaganahan, ng prosperity. So they would also be in a land where if they were not careful, kapag hindi sila naging maingat, maaring silang maimpluwensyahan. They can be corrupted by the evil culture. Kasi po, yung promised land, may mga nakatira po doon. Yung mga nakatira po doon, ang tawag po sa kanila ay Canaanites. No? Mga taga-Kanaan. At yung mga nakatira po doon ay mga unbeliever. Hindi po sila naniniwala kay Yahweh, sa God of the Bible. They have other gods. May iba-iba silang mga Diyos-Diyosan. So, ang gusto ng Diyos, palayasin nila, okay, palayasin ng Israel, ang mga taga-Kanaan, no? At i-take nila, i-take as a possession yung land, mapasakan nila ito, no? Pero ang problem, they need to be careful kasi matindi po yung impluensya ng mga tao na nakatira sa promised land. Medyo malakas yung monitor po natin. Pakibawasan. Okay? In other words, ang mga Israelites at ang kanilang pamilya ay nahahalin tulad din po sa sitwasyon natin ngayon. Ngayon po, nakatira din tayo sa isang society, sa isang mundo, sa isang panahon kung saan punong-puno din po ng rebellion, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng opposition. Maraming kumakalaban sa Bible, maraming kumakalaban sa Christianity, maraming religion ang nagsulputan na ang author lang naman lahat yan ay si Satanas. Para iligaw ang maraming tao, you have false religions. At ngayon, pag sinabing kailangan mo manampalataya kay Kristo, para sa ibang mga relihiyon, hindi nila kinikilala si Kristo. They demote Christ, they deny the existence of Jesus Christ. Ngayon, kung tayo po ay makikinig sa kanilang mga tinig, sa kanilang impluensya, maaari din tayong mag-wander away sa ating pananampalataya. Pwedeng mapalayo tayo sa tunay na Diyos na ni-reveal sa salita niya. So God revealed Himself in the Scripture. The true God is the God of the Bible. Kung merong ibang Diyos na tinuturo sa inyo na hindi naman yun yung Diyos na tinuturo ang salita ng Diyos, huwag nyo sambahin yun. Hindi yun ang tunay na Diyos. Amen? So sabi ni Moses in verse 4, "Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one." He's referring to God as the one true God. Isa lang po ang tunay na Diyos. Hindi pwedeng lahat ng relihiyon patungo sa tamang landas. Hindi. Isa lang po ang daan. Isa lang po ang paraan para maligtas ang tao. Hindi lahat ng relihiyon pare-pareho. Huwag niyo isipin na pareho lang tayo lahat basta sumasamba tayo sa Diyos. Hindi po pare-pareho yan. Isa lang po ang katotohanan. Either you are in the truth or you are deceived in the lies of the devil. So how do we know the truth? Jesus said, "I am the way. I am the truth and I am the life. No one comes to the Father except through me." So ang mga Israelites, they face great challenges. Habang sila'y naglalakbay sa disyerto, papunta sa promised land, binigyan ng Diyos ng wisdom si Moses. At ngayon, ito yung mensahe na nabasa natin, yung Deuteronomy chapter 6. This is the word of God through Moses na binigay sa mga taga-Israel bago sila pumasok sa Kanaan. Merong warning. Merong paalala. At I believe, ito pong mensahe na to ay relevant din po sa atin ngayon. Okay?
In this passage, makikita natin, through the inspiration of the Holy Spirit, meron pong important principles na sinabi si Moses dito sa Deuteronomy chapter 6 patungkol sa pagbibuild ng strong, godly families. Para mo mapaglabanan natin ang kultura, ang society, ang impluensya ng mundo. Hindi kasi pwedeng pagagalitan mo lang yung anak mo lagi. No. We need to build. We need to establish strong foundations of godliness. We need to establish a godly family. Binibuild po yan. Tinatrabaho. Amen? Naalala ko po, sabi ng isang pastor, pag hindi mo tinuruan ng anak mo ng salita ng Diyos, may iba magtuturo dyan ng hindi magandang asal. Tuturuan niya ng mundo magkasala. Tuturuan ng mundo maging bakla, maging tomboy, maging transgender. Tuturuan niya ng mundo na mag-fornicate. Tuturuan niya ng mundo patungkol sa sex. Patuturuan niya ng mundo paano makipagrelasyon. Tuturuan niya ng mundo paano magsalita ng hindi magaganda, paano magbisyo. Ililigaw ng dyablo ang ating mga anak kapag hindi natin sila tinuruan. Amen? So napakahalaga po na maintindihan natin, in order to preserve the next generation, in order to preserve our family, we need to build a godly family. Binibuild yan. At hindi yan nagagawa dahil, attend ka ng church, simba ka doon. Hindi po ganun. Ikaw, ang inatasan ng Diyos, lalo na po yung mga magulang dito, inatasan kayo ng Diyos, inatasan tayo ng Diyos. We have a responsibility to God to build godly Christian families. So what are the principles that we need to build a strong Christian family? Ano nga ba ang mga principles na ito? Okay? What do we need to establish a godly family? Now, in order to build a strong, godly family, number one, we must listen to the Lord and obey Him. We must listen to the Lord and obey Him. Dito po sa passage na ito, makikita po natin na kailangan i-oppose nila, okay, ng mga Israelites, ang culture ng mga taga-Canaan. So the first key for parents to build a strong family, as parents, mga magulang, taas po kamay lahat ng mga magulang dito, lahat ng mga may anak na, may pamilya na. Ayan, we have parents. Magulang sa pagkain, wala. Yung mga magulang na may anak. Ayan. Taas kamay nga ulit, patingin. Yan, so marami palang mga magulang dito. Alam niyo po, parents, listen carefully. As parents, we must listen to God's Word. Ang unang-unang dapat nakikinig sa salita ng Diyos, ang mga magulang. Paano mo tuturuan yung anak mo makinig sa salita ng Diyos kung ikaw hindi ka nakikinig? You need to listen and obey the Word of God. Pagsikapan mo masunod ang salita ng Diyos. Bakit po? Our children will see whether or not you are listening and obeying the Word of God. Makikita ng mga anak mo yan. Kasi dito sa church, yung mga kasama mo sa church, pwede mo silang dayain eh. Thinking na ikaw ay obedient, you are faithful. Kasi minsan lang tayo magkita dito eh. Minsan once a week, minsan twice a week lang. No, yung iba tuwing Sunday ko lang nakikita. You can fool your pastors, pwede mo i-deceive yung mga ibang mga leaders natin dito, mga kasama natin sa church, but you can never hide from your family. Hindi ka pwede magtago sa kanila. Naalala ko po, sabi ng isang pastor sa kanyang preaching, yung mga teenager, lalo na yung mga teenager, sila daw ay mga walking hypocrisy detector. Mga hypocrisy detector yan. Alam nila, halimbawa, you're outside the home, nasa labas ka ng tahanan, galing ka ng Bible study, alam nila kapag hindi mo pinapamuha yung mga natutunan mo sa church, kukwestiyonin nila yan. Ganyan ba yung Christian ma? Diba? Church ka pa naman pa? Diba? Taas ka pang kamay doon pa, ganyan ka magsalita pa? Grabe ka pa?
Balikan ka ng mga anak mo. I'm not saying parents should be perfect, but parents should listen and obey to the Word of God. Kailangan po ang unang-unang makinig at sumunod sa salita ng Diyos ay mga magulang. Amen po ba? Ang church, ang Word of God, hindi po pambata. Kailangan po natin lahat yan. Kaya nga napakahalaga din sa bahay, meron tayong mga family devotions. You need to have a gathering within your family. Minsan nag-uusap-usap kayo, you're talking about God's Word. You're reading the Bible together as a family. No? Minsan, pagkatapos kumain, bago matulog, magbasa kayo ng Bible. After nyo kumain physically, pakainin nyo rin yung spiritual ninyo. Di ba? Kaya nga, nabanggit ko kanina, the most important disciple that you will ever have is a family member. Ang priority mo na discipleship group, na life group, ay yung pamilya mo. Ang unang-unang mission field mo ay ang tahanan mo. And if you're still a young people, you want your parents to know Jesus, you pray for them. You live out the gospel. Pakita mo yung ugali mo na pagiging Kristiyano sa loob ng bahay, wag lang sa church. Kung masipag ka dito sa church, sipagan mo lalo din sa bahay. Hindi maniniwala yung parents natin kung ganyan. Saan ka galing? Naglinis po kami ng church. Wow, naglinis ka doon? Tingnan mo yung kwarto mo, oh. Tingnan mo yung kwarto mo. Nilinis po namin church, sa pagod po ko, laki po ng church namin. Oo nga, liit na nga lang nito eh. Saan ka galing, ha? Nag-ano po kami, ayun po kaming swimming. Oh. Galing po kami Jumpers Youth, nag-gathering po kami. Ba't ang tagal mo? Di ba hanggang alas 6 lang yun? Kasi nag-fellowship pa kami, nagugas pa akong plato. Wow, nagugas kang plato doon? Na napakahalaga po bilang mga anak, yung attitude din po natin sa loob ng tahanan. Submit to them. Gusto mo mawin yung magulang mo, gusto mo mawin yung mga mahal mo sa buhay, tapos grabe ka sumagot. Yung attitude mo, hindi maganda. Gusto mo, maborn again sila. Tandaan po natin, ikaw ang model ng pagsunod mo sa Diyos. They need to see it in your life. At ang blessing sa pamilya, nagsisimula po ito when a family listens and obeys God. God wants every family to obey Him. Ang lahat ng tahanan po ay kailangan centered. Ito po ay dapat nakasentro sa salita ng Diyos. That's why all of us who are parents, kailangan mag-set po tayo ng example by reading the Word of God. Mga magulang, wag nyo lang po basta turuan yung anak nyo magbasa ng Bible. Kahit hindi nyo sabihin na magbasa sila ng Bible, ipakita nyo, gagayahin nila kayo. Lalo na po yung mga bata. Gagayahin nila lahat na makita nila sa inyo. You need to set a standard. You need to set an example. Fathers, listen carefully, yung mga tatay po dito, hindi lang po kayo inatasan ng Diyos to provide financially. Mga tatay, kayo din po ang pastor ng tahanan ninyo. Hindi nyo pwede pagkatiwa, pastor, pakituruan nga yung anak ko. Hindi, ikaw ang magulang yan. Gagamitin ng Diyos ang church, pero ang primary agent, ang primary instrument ng Diyos for your children is you. And sometimes, nineneglect natin ang pinaka-importanting responsibilidad natin bilang mga tatay. Hindi po kayo dinikha ng Diyos at dinisign ng Diyos para magtrabaho lang. Tinawag kayo ng Diyos para turuan ang inyong mga anak. Para i-live out ang example ng isang godly father. Kasi one day yung anak mo magiging tatay din. Ikaw nanay, yung anak mo magiging nanay din. At kung ano yung example na nakita nila sa iyo, yun ang mag-i-influence ng kanilang buhay. And later on, madadala nila ito to the next generation. So both we as parents and our children, kailangan po merong structure, meron talagang time to read and study the Word of God.
Bigyan natin ng puwang. Minsan naririnig ko yung mga magulang, tara po, maganda tayo, life group. Ay, hindi, yung mga anak ko na lang, wag na ako. Sila na lang. Wag na ako kasi Hindi na ako sali dyan. Mga magulang, tayo pa ang unang-una na dapat nakakaalam ng salita ng Diyos. Tayo ang leader sa family. Tayo ang dapat na nakikita na nag-aaral ng salita ng Diyos. At nai-apply dapat ito sa buhay natin. We need to listen and obey the Word of God. Alam niyo po ba, mataas ang percentage kapag ang tatay ang unang na-born again sa family. Mataas ang percentage na ma-born again ang buong pamilya niya. Kumpara sa yung mga anak, ang unang nabuborn again, ang mga nanay. Iba po ang impluensya ng tatay sa buong pamilya. Bakit? Kasi ang tatay, ang nilagay ng Diyos bilang haligi ng tahanan, nasa kanya ang leadership. Kaya nga po napakahalaga na ang mga tatay din sa church na di-disciple na aalagaan. Ang mga tatay sa church dapat involved sa discipleship, involved in studying the Word of God, in growing and maturing in Christ. So yung mga tatay, we need to be involved in our Christian life. We need to be intentional. Let me ask you, are you still growing in your Christian life? Yung mga tatay po dito, nag-grow ka pa ba? Spiritually? Kasi hindi pwedeng madala mo sa spiritual growth, mag-mature ang inyong pamilya. Kung ikaw na tatay, Christian ka din, hindi mo nililid ang sarili mo, how can you lead your family? Families must be centered on the Word of God. Number 2, love God wholeheartedly. Ang second key principle in building a strong Christian family, ito po ay konektado rin sa listening and obeying God's Word. Kasi bukod sa pakikinig, at pagsunod sa salita ng Diyos, kailangan din po, sabi ni Moses, chapter 6, verses 5 to 6, ng Deuteronomy, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. Ito daw mga salita na ito, itong commands, ay dapat nasa puso. So, in-emphasize ni Moses na hindi sapat na matalino lang ang mga magulang sa salita ng Diyos. Hindi po sapat na kasi maraming mga maraming mga magulang, they are knowledgeable about the Bible. May mga alam sila na biblical verse. They are well-versed. Pero ang sabi po dito, hindi po dapat ito basta head knowledge lang na marami kang alam na memory verse bilang magulang. You should also have knowledge in your heart. Meaning, you love the Lord with all your heart. Wholeheartedly. How do we do that? How do we love the Lord? With a wholehearted commitment and devotion? Simple lang po. Makikita natin yan sa verse 12. Paano masabi na mahal mo ang Diyos? Verse 12, basahin natin. Then watch yourself that you do not forget the Lord who brought you from the land of Egypt out of the house of slavery. One way in loving God, one way to love God is remembering Him. At marami po mga magulang, marami mga Kristiyano nakakalimot sa Diyos. Nakakalimot kung saan sila nanggaling. We forget all the blessings. Kaya nga instruction ni Moses, be careful that you do not forget the Lord. And I believe yan ang pinakamatindi, yan ang dangerous thing that can happen to your family kapag ang magulang nakalimot na sa Diyos. Kapag ang buong pamilya nakalimot na sa Diyos, diyan na pumapasok ang lahat ng mga sumpa. Diyan na pumapasok ang lahat ng kilos at galaw at attack ng kaaway. When we forget the Lord. Sabi ni Moses, do not forget the Lord. Noong narinig siguro to ng mga Israelites, napaisip sila, paano namin makakalimutan ng Diyos? Siya ang nag-alis sa amin sa Egypt. Hindi namin makakalimutan yun. Nakita namin ang lahat ng wonders. Nakita namin lahat ng miracles. At alam namin meron siyang promised land.
At naalala namin, Moses, paano namin makakalimutan ng Diyos? Nung gumawa kami ng Diyos-Diyosan, gawa sa golden calf, pinarusahan niya kami. May pagdidisiplina ang Diyos. At gumawa pa siya ng bagong stone tablets para ibigay sa amin ulit. So sa lahat ng ginawa ng Diyos, paano ko siya makakalimutan? Alam niyo po, paano nakalimot ang Israel? You want to know? Tingnan niyo po, in verse 3, yung promised land, listen carefully, dinescribe po ng Diyos. Sabi dito, verse 3, O Israel, you should listen and be careful to do it that it may be well with you and that you may multiply greatly just as the Lord, the God of your fathers, has promised you in a land flowing with milk and honey. Ibig sabihin po ng land flowing with milk and honey, sagana. Okay? Ito po ay kasaganahan. So ang description po sa Israel, no, dinescribe ang promised land at sabi, yung lugar na inyong titirhan sa Kanaan ay isang masaganang lugar. You will experience prosperity. Tingnan mo, ito pa yung mga distraction, verse 10. Verse 10. Sabi natin, sabi dyan, verse 10, chapter 6, verse 10. Then it shall come about when the Lord your God brings you into the land which He swore to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give you great and splendid cities which you did not build. Kasi may mga nakatira na doon eh. So yung mga tirahan doon, yung mga syudad doon, yung mga cities doon, mapapasa kanila. Hindi sila ang gumawa nun, pero ibibigay ng Diyos sa kanila. Grabe yung blessing ni Lord. Hindi naman kayo ang nagpagod, hindi naman kayong gumawa, ibibigay ng Diyos sa inyo. Verse 11, ano pa sabi niyan? And houses full of all good things which you did not fill. Mga bahay. Ibibigay sa inyo ng Diyos na punong-puno ng lahat ng magagandang bagay. Punong-puno siguro ng gold, silver, at ng magagandang damit. Pero hindi naman kayo ang nagpundar niyan. You had hewn cisterns which you did not dig. Hindi kayo ang naggawa ng mga balon, no? Vineyards and olive trees which you did not plant, yung mga puno doon, nandun na. Kumbaga, yung promised land, isang lugar kung saan, pag nandun ka, titirhan mo na lang. May nakita ko dyan sa marketplace, yung mga nagbebenta ng bahay, di ba? Walang issue, titirhan mo na lang. Mga ganun, di ba? Bibili ng motor, bibili ng kotse, walang issue tong sasakyan to, sasakyan mo na lang. Parang ganun yung promised land. May mga nakatira doon. At yung mga nakatira doon, pahaalisin ng Diyos at ibibigay iyon sa Israel at ang gagawin nila, titira na lang sila doon. Hindi na sila magtatanim kasi may mga puno na doon. Hindi na sila gagawa ng syudad, may mga bahay na rin doon. Hindi na sila gagawa ng mga balon, meron na rin doon. Naka-ready na yun. Kumbaga yung promised land ay isang fully furnished subdivision. Okay? Maganda, may pagpagawa kayo ng subdivision, ipangalan nyo promised land. No? So yun, nakabuo na yun. Titira na lang sila. Ang ganda ng buhay. At sabi dito, and you eat and are satisfied. Verse 12, tingnan natin. Then watch yourself that you do not forget the Lord. You see? What makes us forget God? Ano ba dahilan ba't nakakalimot ang Diyos? Nakakalimot ang tao sa Diyos? Prosperity. Success. Hindi mo makakalimutan ng Diyos pag kulang na kulang ka. Naalala mo nga siya nun eh. Pero pag yumaman ka na. Paano pag may trabaho ka na? Na-promote ka na. You have all the things that you need. Nakakapag-provide ka na sa family mo. That's when we begin to forget God. When we're rich, when we're wealthy, we forget about God kasi akala natin, hindi na natin kailangan si Lord, meron na tayo nito eh. Kaya sabi ni Moses sa kanila, watch out. Baka makalimutan niyo ang Diyos. And the same thing happens to us. Yung ating paglago, yung tagumpay natin, success natin sa trabaho, sa negosyo, it makes us forget God. Tama po ba? Parents, families, nakakalimot tayo sa Diyos. With all the material blessings,
with all the things na nakakapag-satisfy sa atin, yung gifts ng Diyos na binibigay sa atin, yung mga blessing, material blessing na binibigay ng Diyos sa atin, ay maaaring maging sumpa kung ito naman ay nagiging dahilan para makalimutan mo ang Diyos. Dapat ang mga blessing ng Diyos magdulot sa iyo para lalo kang mapalapit sa Kanya. Hindi mapalayo. Hindi napapansin? Yung mga tao, pag walang-wala, kailangan ng Diyos, lalapit. Pero pag successful na, bigla nawawala. Nakakalimutan na ang Diyos. Na marami sa atin dito, naglilingkod sa Panginoon. Iba, estudyante pa lang, nagsiserve sa Panginoon. Pero nagkatrabaho ka na, kumikita ka na sarili mong pera na, may sarili ka ng negosyo, may sarili ka ng kumpanya. Naalala mo pa ba ang Diyos? O naalala mo lang siya dahil may kailangan ka sa Kanya? Sometimes, our pursuit of things, our pursuit of what we want, yung ating desire to be successful in this world, it consumes us and causing us to forget God. No wonder bakit sinabi ni Jesus, ang hirap, mas mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng Diyos. Hindi sinabi ni Jesus na hindi maliligtas ang mga mayayaman, pero mahirap sa isang taong mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, mas madali pa daw na makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom. Ano ibig sabihin ni Jesus doon? Ang laki kasi ng hindrance sa buhay ng mga mayayaman, sa mga mapera, sa mga maraming prosperity, maraming material things na nasa harapan nila. Why? Because it's easy to think, napakadali po na isipin, I have all I need. Napakadaling isipin na, hindi ko na kailangan si Lord. Sa sobrang komportable ng buhay, nakakalimutan nila paghandaan yung buhay na walang hanggan. Maraming tao pinaghahandaan yung komportableng buhay, yung magandang buhay in the next 5 years, 10 years, makabili ng bahay, tumira sa subdivision, magkaroon ng kotse. Hindi po masama yun, pero ingat po, baka yan po maging dahilan para mabulag tayo sa ating paghahanda. Hindi natin mabigyan ng pansin na yung ating mga anak, hindi na natin nagagabayan sa salita ng Diyos. Nakalimot na tayo sa salita ng Diyos. At ang naging resulta, yung anak mo rin nakalimot na sa salita ng Diyos. Nakalimutan natin yung responsibilidad sa tahanan. If we are not careful as parents, pwede tayong makapag-provide ng material blessing sa ating mga anak. Pero makakalimutan mo naman yung spiritual blessing para sa kanila. Alala ko po, sabi ng isang pastor sa JIL, sabi niya po, ang the best na inheritance na pwede mo ipamana sa iyong mga anak ay yung magkaroon sila ng takot sa Diyos. Bakit po? Bakit mahalaga ito? Mark chapter 8 verse 36. What profits a man if he gains the whole world and loses his soul? Matthew 8:36. Mark. Basahin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Let me paraphrase this. For what does it profit your children to gain the whole world and lose his soul? Para saan? Na mabigay mo nga sa kanya yung magandang kinabukasan. Yumaman nga siya. Maging successful nga siya. Nabigyan mo nga siya ng magandang school at mataas ang tuition fee, maganda ang kanyang English learning, mataas ang kanyang grades kasi maganda ang school niya. Nagkaroon siya ng magandang career, but they end up losing their souls in hell. What benefit is that? Wala na pong mas importante pa na mabigyan mo sila ng salita ng Diyos. Higit pa yun sa kayamanan ng mundo. There's nothing more important in giving your children the Word of God. Leading them to a journey of faith by God's grace. Yung sila ay mai-guide mo sa pagkakakilala sa tunay na Diyos.
Yung habang sila'y lumalaki, tinuturuan mo sila ng salita ng Diyos at unti-unti nabubuo yung kanilang faith. Pastor, bata pa yan hindi naman niya maintindihan. Kapatid, sabi ng Bible, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So kung palagi naririnig ng batang salita ng Diyos, mabubuo ang kanyang pananampalataya. Hindi mo alam, nagtatanim ka ng binhi at yung binhi ng salita ng Diyos na tinanim mo sa kanya, mamumu ngayon. At siya personally, lalapit siya kay Jesus Christ, magsusuko siya ng buhay, at one day, he will also experience eternal life. Sino po dito gusto niya maligtas ang kanyang pamilya? Ang kanyang mga anak? You have your sons and daughters, may mga anak po kayo na hindi pa ligtas. You pray for them and you always show them that you love God. Parents, do not forget God. Huwag po natin kalimutan ng Diyos. Another aspect ng love for the Lord is not following other gods. So verse 14, basahin natin verse 14. Chapter 6, verse 14, Deuteronomy. Do not follow other gods, the gods of the peoples around you. Isa pa yan naging problema nila sa pagpasok nila sa Canaan. Yung mga Diyos-Diyosan. No, yung kultura po na haharapin ng bansang Israel sa Kanaan ay punong-puno ng idolatry. At yan ang naging pagbagsak ng Israel. Sumamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Iba-iba mga goddesses and gods. Merong mga Baal worship. They had gods and goddesses. Merong goddess of fertility. Merong mga goddess of immorality. No, nagde-demand sa kanila na gumawa sila ng immoral practices sa kanilang worship. Merong God like Molech na nire-require sila, yung si Molech na Diyos-Diyosan ng mga taga-Kanaan, nire-require na ang kanilang firstborn ay sunugin. Ihahandog nila yung kanilang panganay na anak. So po pwede, hindi naman siguro ganun ang ating culture ngayon. Siguro malayong-malayo na yon. But I believe today we also have idols. At yung mga idols, bukod sa prosperity na pwedeng maglayo sa iyo sa Diyos, idolatry, isa ring bagay na pwedeng maglayo sa iyo sa Diyos. Kasi maraming bagay na pwedeng maging idols. Yung hobbies, pwedeng materialism, yung pleasure, sports, mga magagandang bagay yan, pero pwedeng maging idols. Pwedeng mag-take over ng ating buhay at imbis na sambahin natin ng Diyos, yung mga idols na yan ang sambahin natin. It's so easy to make a God of our own conception. Madali lang gumawa. Sabi nga po ni John Calvin, the human mind is an idol factory. Yung ating isip, diyan nagsisimula ang idolatry. Kung sino na yung laging laman ng isip mo, sino yung laging nagko-consume ng ating buhay. So we can create idols. So this passage warns us that false gods of this world, yung mga idolatry, yung mga posibleng umaagaw ng ating atensyon sa Diyos, ito daw po ay hindi po pwedeng maging compatible sa isang tao na sinasabi niyang siya ay wholehearted, committed, wholeheartedly committed, he is loving and devoted to the one true God. Hindi pwedeng sabihin mo devoted ka sa Diyos at mahal na mahal mo ang Diyos at the same time meron kang idols. So first, the Word of God must be listened to. It must be obeyed in the family. Una, dapat napapakinggan ang salita ng Diyos, binabasa, inaaral ang salita ng Diyos sa tahanan. Hindi lang yon, dapat din ito'y sinusunod. Nakikita dapat sa tahanan na isang pamilya, no, na sumusunod ang mga magulang para susunod din ang mga anak. At kung ikaw ay anak, ikaw lang ang born again sa pamilya, pakita mo ang pagsunod mo sa Diyos. Pakita mo ang pagiging Kristiyano mo sa iyong tahanan. So after listening and obeying God, after loving God wholeheartedly, number 3, take note of this, parents, lecture truths upon our children. Ibig sabihin, meron din po dapat pagtuturo. It must begin with you, spiritual leaders, yung mga young couples, mga young parents,
Tayo po ang unang-unang magmo-model ng example on how to obey and follow Jesus Christ. It must begin with you. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo nagsisimula yon. Before you teach your children to love and obey God, they need to see that you love and obey God. So number 3, you lecture truths upon your children. Ito po mga principles is crucial to follow for us parents. Napakahalaga po na ang mga bata tinuturuan. Sabi po ng Proverbs, train up a child in the way he should go so that when he is old, he will not depart from it. Bakit? Kung ano yung tinuturo mo sa bata, okay, habang siya ay nandun sa learning stage, ang mga bata, tinyo, ang bata, yun yung time kapag bata, pinag-aaral. Tama ba? Dapat pumapasok sa school. Bakit? Kapag ka pumasok ka sa school, nag-start ka mag-aral ng 40 years old, hindi na yun ganun ka hindi na yun ganun ka-absorbing. Hindi mo na basta-basta ma-absorb yung mga tinuturo. O kung pumasok ka sa school, no offense, may mga late na nag-aaral, pinupursue nila ang studies, pero struggle na yun. Pag 60 years old ka na nag-start ng grade 1, although mayroong mga gumagawa na, syempre, dahil pinursue talaga nila ang pero hindi siya normal. Di ba? Ang normal, ang mga bata, habang bata, tinuturuan habang bata pa. Tama po ba? Mas madali sila matuto. Ibig sabihin, yung mga tinuturo mo sa bata, kaya nung panahon na siya ay nag-aaral, nung panahon na siya ay nag-a-absorb pa, he's starting to learn things, pangahawakan niya yon. You are building what? Foundations. Bumubuo ka ng pundasyon. At kung ang salita ng Diyos ang pundasyon ng ating mga anak, dadalhin nila yon sa kanilang mga desisyon sa buhay paglaki nila. Hindi mo sila kailangan bantayan, pulisan, na, ano ba ginagawa ng desisyon? Hindi mo sila kailangan, manmanan, lagyan ng GPS tracker, o lagyan ng surveillance, o mag-hire ka ng paparazzi, asan na kayo anak ko? Hindi. Kung alam mo na naitanim mo ang pundasyon ng salita ng Diyos at alam mong mahal nila ang Diyos, you are confident na kahit wala ka, tama yung desisyon na kanilang gagawin. Because you have taught them about the truths of God's Word. Sabi po, ang pagre-raise daw po ng mga bata, ang pagpapalaki daw po ng bata ay parang pagbubuhos ng simento para gumawa ng pundasyon sa isang building. Kailangan po ang building ay merong solid base. Hindi ito yung mga construction worker, nakapag-try mag-construction worker. Yan. Di ba bumubuo ng pundasyon, merong binubuhusan yun, nilalagyan ng matibay na foundation. Yung building. Lalo na, pansinin nyo, kapag nagbubuo ng matataas na building, ang lalim ng hukay. Hindi kasi pwede ipatong mo lang yun eh. Pag hindi matibay yung base, hindi matibay yung foundation, magko-collapse yung building. Tama po ba? So, ganun din po sa pagpapalaki daw po ng anak, you are building foundations. Okay? Kailangan solid ito. At kapag mali ang paghulma mo at paggawa mo ng pundasyon, hindi ito tatagal. Later on, magkakaroon ng mga crack ito at bandang huli, babagsak yung building. Bakit maraming mga bata ang nahuhulog sa tukso, nagkakamali sa kanilang desisyon, walang wisdom, probably baka walang guidance, hindi na build na mabuti ang foundation. They need, yung mga bata po, they need that solid base. And it comes from parents. Parents who wholeheartedly love the Lord, who seek His Word, who obeys the Word of God, na inaamin yung kanilang pagkakamali. Mga magulang, huwag kayong ma-pressure na, hindi ko sinasabi na bawal kayong magkasala, bawal kayong magkamali. Ang mahalaga lang po, kung nagkakamali tayo, aminin din natin sa tahanan na nagkakamali tayo. Hindi nakakahiya na aminin sa anak mo, sorry, nagkamali si mami Bakit? Kasi tinuturuan mo siya paano umamin at maging humble. Pag hindi mo minodel yon, pinakita na ikaw ay marunong tumanggap ng pagkakamali at sinasabi mo, ako tatay ako, never ako nagkamali. Ako pa? Mami, kasi nasaktan po ko sa sinabi niyo. Nanay mo ako, natural.
Hindi pwede ganunin mo, ay sorry anak ha. Huwag kayong mahiyang mag-sorry sa mga anak nyo. Amen? Kasi kung gusto mo silang matutong mag-sorry, dapat marunong ka rin mag-sorry. Hello? Gusto mo silang maging humble, dapat matuto ka maging humble. Kung ano po yung ating pinapakita sa ating mga anak, ito po ay nagbibuild ng kanilang foundation. So huwag tayong matakot na aminin yung failures natin. And let's trust in the forgiveness of Jesus Christ. Kung tayo man nagkasala, nagkaroon ng pagkukulang sa pamilya, may kapatawaran po tayo kay Kristo. Kaya po, ang Holy Spirit, sinabi kay Moses, recorded in verse 6 and 7, "These commandments that I give you today are to be on your hearts." Tingnan nyo to, ha? "These commands that I give you today are to be upon your hearts." Verse 7, ito daw ang kailangan na maging atmosphere. "Impress them on your children." Hindi pala basta i-enroll mo lang sila sa isang discipleship group o sa isang discipleship class o sa church. Talk about them when you sit at home. Sa bahay, pinag-uusapan ng Word of God. Imbes na, anak, kamusta? Anong level mo na sa ML? Hindi. Pag-usapan yung salita ng Diyos. Anak, gusto mong maging kagaya niya, no? Yung vlogger, gumaganon-ganon. Sige nga, sa'yo nga anak, galing ha. Imbes na ganon ang ituro sa anak, pag-usapan ang salita ng Diyos. Tuloy, mas marami pang alam na steps yung mga anak kaysa sa memory verse eh. Tapos you expect them to be godly? Talk to them when you sit at home and when you walk along the road habang naglalakad kayo sa park, nasa mall kayo. Pag-usapan yung salita ng Diyos. Nakita niya, wow, moon. Oh, si Lord gumawa niyan. Diba? Hindi sasabihin mo, oh, moon, oh, to the moon. Hindi ganon. Sabi mo, ang Diyos ang lumikha niyan. Ang Diyos ang gumawa niyan. Diba? Habang naglalakad, when you lie down, habang kayo patulog na, anak, sleep na tayo, pray tayo, read Bible stories. Ituro natin yung mga kwento na nandun sa salita ng Diyos. Huwag kung ano-ano mga kalokohan. Amen? Yan po, yung pinaka-design ng Diyos na kailangan, if we want to build a godly family, you talk about the Word of God at home. You build an atmosphere of godliness. Hindi pan-church lang, hindi corny ang Word of God pag nasa bahay na. Actually, mas kailangan ang salita ng Diyos kapag nasa tahanan na. Kasi nakikinig yung mga anak natin. Nakikita nila yung ginagawa natin. Yung habits natin. That's why yung mga magulang po, we encourage you to join life groups. Mag-join kayo ng mga Bible study group, ng D group, magpa-disciple kayo. Bakit? Hindi niyo sila matuturuan ng salita ng Diyos kung hindi kayo nag-aaral. Kung hindi tayo involved, tayo mismo, wala tayong personal growth. We need to be intentional in our spiritual maturity. Tayo muna, mga magulang. You cannot expect your children to do the same kung hindi nila nakikita sa iyo yun. Amen? Paggising sa umaga, magpipray, bago kumain, mananalangin. Hindi lang po yun. Pag-usapan ang salita ng Diyos. Habang kayo nasa kotse, di ba? Yung anak mo nagtatanong, Mami, yung nabasa ko kasi sa sa Bible. Yung nahati yung dagat. Ikaw naman, lolokohin mo. Manila Bay yun, umayos na ngayon. Dolomite na ngayon. Hindi totoo yun. Ano ikukwento mo sa anak mo kung wala kang alam sa Bible? Kundi tayo nag-grow. Amen? Paano mo siya didisiplinahin? Bakit mahalaga na alam na magulang ang salita ng Diyos? Hindi pwede rin pag didisiplinahin mo yung anak mo, sasabihin mo lang, anak, bawal yan Bakit po? Basta, tatay mo ko. Hindi pwedeng gano'n. Ipaliwanag mo. Napakahalaga po ng disiplina sa mga bata, sa mga anak natin. Okay? So, discipline of children today, actually, it's not a popular topic anymore. Bakit? Kasi anong tinuturo ng society natin ngayon? Instead na disiplinahin mo at i-guide mo ang anak mo, ang sasabihin sa'yo, hayaan mo siya ang magdesisyon kung siya ba ay
bakla o tomboy. Para saan ba yung gender reveal na pinag-ipunan mo? Tapos siya din pala, oh, it's a boy! Ay, girl ako, mami. Okay lang. So may pangalawang gender reveal uli. Hindi po, you see, you need to discipline your children. Hindi pwede na kung ano yung desisyon nila, susundin mo lang. At sabi mo, suportado kita dyan. Ano ginagawa ngayon? Yung culture natin, kina-cancel out ang mga magulang na dinidisiplina ang anak. Makikita nyo, all over the social media, merong isang Christian mom na umamin na yung kanyang anak na siya daw ay isang gay. At ngayon, dinidisiplina niya na, sinasabi niya, hindi yan ang kalooban ng Diyos, hindi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos, ang sabi sa Bible, nilikha ng Diyos, babae at lalaki lang, walang bakla anak sa Bible. Alam mo ginawa? Tinakwil yung nanay. Kinancel out, binash pa ng mga netizens. So hindi na uso ngayon ang disiplina sa tahanan? Basta kung ano na lang piliin ng anak mo? Hayaan mo lang anak mo kung ano yung definition niya ng kanyang sarili. Kung pakiramdam niya siya ay babae, tanggapin mo, baka talaga siya ay babae. Kung ano ina-identify niya sa sarili niya. Paano kung ina-identify niya sa sarili niyang aso? Susuportahan mo? Mami, feeling ko aso ako. Okay, arp. Feeling ko, mami, feeling ko ako yung magulang mo. Sumunod ka sa akin, mami, ha? O, paano kung ginanong ka niya? Hindi po pwede na kung ano yung pakiramdam lang nung tao, yun lang ang susundin niya. Kaya nga po may salita ng Diyos para meron tayong standard. Ang ginagawa ng society natin ngayon, dinidiscredit ang Bible. Inaalis ang Bible sa mga schools. Bawal na ituro ang salita ng Diyos sa mga schools sa ibang bansa. Ano tinuturo doon? LGBT pride. Yung kanilang pride, yung kanila daw movement. Pero inalis ang salita ng Diyos. Nawala na po yung one main standard. And that is the Word of God. Kita mo, mga bata ngayon, they already identify themselves na sila ay transgender, sila ay gay, sila ay tomboy. Isa yung mga magulang, imbis na disiplinahin, bakla, gaganon-ganon mo ba eh. Ay, Barbie! Gaganon-ganon mo ba? Sabi ko na eh. Kasi nga, paano nga, tinan mo nga yung ay! Bibiru-biruin nyo pa. Eh, yung bata, lumalaki siya, akala niya, tama yun. Ibang-iba na po ang culture natin ngayon. Malayong-malayo na po sa katotohanan ng salita ng Diyos. Parents, listen carefully. Napakahalaga po that we discipline our children. Meron pong sinasabi sa Bible, the author of Hebrews, kinuquote dito, sabi ng Hebrews chapter 12, verse 7, endure hardship as discipline. Ang Diyos, dinidisiplina niya ang kanyang mga anak. Bakit? Kasi mahal niya. At kapag hindi ka dinidisiplina, hindi ka tunay na anak. Amen? Proverbs chapter 3, sabi doon, God disciplines those whom He loves. So kung tayo, mahal din natin ang ating mga anak, we discipline them. Tama po ba? Hello? So we have parents who discipline us. Ibang-iba na po ang disiplina ngayon. Pag dinisiplina mo, papatulpo ka na. Ipapakulong ka na. Pero I believe, meron pa rin dito ng mga tao na dinidisiplina ang kanilang mga anak. Alam niyo po, napakahalaga. When you're disciplining your children, listen carefully. Discipline them through the Word of God. Disiplinahin sila sa salita ng Diyos. Ephesians chapter 6, verse 4. Basahin natin to. Ephesians 6, verse 4. Nor should there be 6:6. Fathers, do not exasperate your children. Do not provoke. Huwag mo silang gagalitin. Okay yun. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Ibig sabihin, hindi rin pwede puro bulyaw ng bulyaw ang mga magulang. Sisigawan dito, ipapahiya dito. Diba? Minsan may magulang pa, ipapahiya yung anak. No?
O nasan ka na, hindi ka pa umuwi. Chinat doon sa GC ng mga kaibigan niya. O, hinahanap na, nag-post pa sa Facebook yung magulang, asan ka na? Do not provoke your children. Instead, sabi ng Bible, train them in the instruction of the Lord. Ang gamitin mong instruction, yung salita ng Diyos. Paano mo siya didisiplina if you don't know the Word of God? And sometimes, nasosobrahan din naman ng disiplina. To the point na nakakalimutan po natin na i-encourage din sila. May mga magulang naman, sobra sa disiplina, nakalimutan ng palakasin ang loob ng kanilang mga anak. We also need to do both, discipline and encourage your children. Now, tayo po'y pinagpala na tayo'y maging magulang, tayo'y maging mga lolo at lola. And we need to take every opportunity na binigay po sa atin ng Diyos para hubugin ang ating mga anak. We are to both discipline and encourage the children, shape them. Kung paano tayo dinidisiplina at ini-encourage ng Diyos to be like His Son, Jesus Christ. So meron tayong mga opportunities, kagaya nung nabanggit kanina ni Moses, Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home. Pag-usapan ito. Kung ano man ang ginagawa nyo araw-araw, banggitin mo ang tungkol sa salita ng Diyos. Teach them the Word of God everywhere, every day, anytime. Hindi lang po sa church. What's the reason? Verse 20. Deuteronomy 6:20. This is where we'll close. Bakit daw kailangan ituro ito? Sabi, when your son asks you in time to come saying, what do the testimonies and the statutes and the judgments mean, which the Lord our God commanded you? Then you shall say to your son, we were slaves to Pharaoh in Egypt, and the Lord brought us from Egypt with a mighty hand. Moreover, the Lord showed great and distressing signs and wonders before our eyes against Egypt, Pharaoh and all his household. He brought us out from there in order to bring us in to give us the land which He had sworn to our fathers. So ibig sabihin, darating ang time, sabi ni Moses, magtatanong ang mga anak ninyo, bakit po may batas? Magtatanong ang mga anak ninyo, bakit po nag-church? Bakit po kailangan gawin natin to? Bakit po bawal magsinungaling? Di ba? Yung mga bata, mahilig magtanong, tama po ba? Sabi ni Moses, yung mga anak nyo, tatanungin kayo one day. In the future, tatanungin kayo. Tell them na dati tayong alipin at tayo niligtas ng Diyos. At dinala niya tayo dito sa promised land. One day, they will ask you, bakit kailangan sumunod sa Diyos? Hindi to tinanong na siya ng anak niya, Mami, ba't kailangan sumunod sa Diyos? Taas kamay. Hindi pa kayo tinanong? Siya yung tanongin nyo. Hindi pa kayo tinanong na anak ninyo, bakit po tayo nag-church? Bakit po kailangan gawin ito? So bakit? Kasi you're building a foundation, you're teaching them the Word of God, and later on, maku-curious sila. Bakit natin to ginagawa? Ba't natin to ginagawa? Mami, bakit kailangan po gagawin natin to? Ba't magbabasa ng Bible? Ba't susunod tayo kay Lord? Totoo ba si Lord? Marami po mga questions ang mga bata. Maraming questions sa mga anak mo, lalo pag nagkaisip yan. Magtatanong na yan. And you tell them, kagaya ng sinabi ni Moses, sabihin nyo na tayo ay niligtas ng Diyos. You talk about God's plan of redemption. You preach to them the gospel. Na tayo, sabihin, tinanong ka ng anak mo, ba't tayo sumusunod sa Diyos? Ba't tayo nag-worship kay Lord? Anak, kasi ang tao makasalanan. At tayo ay maiimpyerno. Tayo ay karapat dapat tumanggap ng parusa sa impyerno. Pero mabuti ang Diyos. Pinadala niya si Jesus Christ upang mamatay sa krus at bayaran yung ating mga kasalanan para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan pag tayo sumampalataya sa Kanya. So kailangan manampalataya ka kay Jesus, anak. Ituro mo sa anak mo yun. You talk about the gospel. You tell them about the gospel that we are slaves to sin. Kagaya ng mga Israelites, sila ay dating mga alipin sa Ehipto. Tayo rin ay alipin ng kasalanan natin. Pero pinalaya tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ.
So as we summarize everything that we learn, ang gusto lang po ng Diyos na maintindihan natin, if we want a godly family, remember, a godly family is centered on loving and obeying God through faith in Christ. Ito po ay nakasentro sa pag-ibig at pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. And that's the goal of every family. Napalakihin ang mga anak para later on sila ay manampalataya sa pamamagitan ng grace at kapangyarihan ng Holy Spirit. Manampalataya sila kay Kristo para sa kanilang kaligtasan. Parents, let me tell you this. Hindi po guarantee na dahil dinala niyo ang anak niyo sa church, automatically born again na sila. Darating ang time, magkakaroon sila ng sariling isip, and they need to make a personal decision for themselves. Hindi ko mo nag-attend ng Jumpers Kids o nasa children ministry ang anak ninyo, automatically born again na siya. Meron na siyang eternal life. No. Darating ang time, magkakaisip siya. At siya mismo ay kailangan gumawa ng desisyon para sa sarili niyang kaligtasan. Either he will accept or reject Jesus Christ. Ano magagawa ko, Pastor, bilang magulang? Habang siya'y bata pa, palakihin mo siya sa salita ng Diyos. Kasi unti-unti na bibuild yung kanyang faith. At darating yung time, handa na siyang magdesisyon. At dahil naging strong ang foundation ng salita ng Diyos sa kanyang buhay, hindi siya mahihirapang mag-decide kung anong katotohanan. Malalaman niya kung anong katotohanan dahil binild mo ang foundation sa tahanan. Nakita niya yun sa'yo. So don't ever give up on praying for your children. Don't give up modeling for them what it means to live as a Christian. Pwedeng according sa grace ng Panginoon, yung iyong anak ma-born again, makakilala sa Panginoon ng totoo. Hindi lang mag-church. Maraming mga tao sa church, mga young people nasa church, mga magulang nasa church, hindi totoong ligtas. At darating ang time, haharap lahat sila kay Jesus. Magugulat sila, akala nila save sila. Akala ko save yung family ko. Akala ko born again na yung family ko. Nag-church kami sama-sama. Pero ano nangyari? Sasabihin ng Diyos, I never knew you. Away from me, you evildoers. That's why you always pray for your family members. You pray for the salvation of your family. Panalangin mo yung asawa mo kung di pa born again. Yung anak mo, yung magulang mo. Huwag po natin i-give up ang ating tahanan. You have a mission in your family. May pinapagawaan Diyos sa iyo sa pamilya mo. Kung ikaw magulang, think about your children now. Think about your husband, your wife. Kung ikaw naman ang born again sa pamilya mo, ikaw ang anak at hindi pa born again ang pamilya mo, you think about them. You pray that God would touch their life. Satan is at work. Tumatrabaho po ang dyablo at marami siyang pamilya na sinisira. Kaya kailangan po dalin natin ang ating tahanan, ang ating pamilya sa Diyos. Yun po ang ating mission. Bring them to God. You want to save your family? Bring them to God, not to church, not to Sunday school. Bring them to God. Paano? By obeying God's word, by loving and serving God, and then teaching them about God's salvation. Sabi mo sa katabi mo, may mission ka sa pamilya mo.